At harapin mo ang iyong katabi. Tingnan mo sa mata. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kapatid, inaangkin ko. Answered prayer tayong lahat. Amen? Amen. Atin pong pakinggan ng mainam ang mensahe ng Panginoon ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, ayon kay San Mateo chapter 20, verse 1 to 16. Sumainyo ang Panginoon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo sila sa upa ng 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siya muli ng mag-ikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas naman siya ng mag-12 ng tanghali at ng mag-3 ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga iba wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala akong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakakapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiingig ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuli ay mauna at ang nauna ay mahuhuli." Mga magulang, mga kapatid, mga prayer partner, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Palakpakan ng malakas ang ating Panginoon at sumigaw ng answered prayer na kami. Sinong naniniwalang answered prayer, itaas ang kamay. Yung mga answered prayer, pwede na umuwi. Hindi na kayo magagawa. Mapula kayo muna, mga kapatid. Kung nagbabasa po kayo ng Biblia sa Old Testament, ang sulat ni King Solomon, or in other word ay Ecclesiastes sa English, or sa Tagalog ay mga ngaral. Kapag binasa nyo doon, ang pananalita ni Haring Solomon ay mga realidad sa buhay. Mga kaganapan ng mundong ito na kung saan nagpapakita ng tunay na di makatarungan na mundo.
At isa po sa mabigat na pananalita ni Haring Solomon sa kanyang sulat sa mga ngaral, na huwag ka daw lumaban sa mayaman at madadaig ka rin sapagkat gagamitan ka ng pera. Amen. At alam nyo, ito yung nagaganap sa mundong ito, mga kapatid ko sa Diyos. Maging hindi naglilingkod or mga naglilingkod, minsan parang mapapansin po natin na para bang walang katarungan ang buhay sa mundong ito. May mga masasamang tao na kung saan wala nang ibang ginawa kundi ang kanilang kasamaan, pero nagtatamasa pa rin sila ng mga material na bagay na kayamanan. At isang napakabigat na kalungkutan ng tao, yung pinagpaguran ng isang masipag, matalino, ay pinagsasamantalahan lang ng mga taong walang kwang ang Diyos sa puso nila. Mga taong walang alam ng kabutihan at mga taong walang ibang inisip kundi ang sarili nilang kaligayahan. Kaya sa totoo lang po mga kapatid, kapag hindi natin linawakan ang ating pangunawa sa buhay sa mundong ito, magiging rebelde ang ating puso't isipan. At pwede nating isipin, ganun din lang naman pala, mabuti masama, pare-parehas din kumakain. At minsan, hindi lahat daw ng masasama ay nakukulong. At hindi daw lahat ng mabubuti ay nakakaligtas. Minsan, maraming taong mabuting tao na biktima ng tinatawag na injustice sa mundong ito. Maraming mga tao na biktima ng hindi makatarungan ng mundong ito, mga kapatid. Amen po ba? At maging sa araw-araw na ating ginagalawan, makikita nyo na kung saan mas lamang yung mga taong may posisyon, mas lamang yung taong may kapangyarihan, mas lamang yung taong kinikilala sa mundong ito, mga kapatid. Minsan, nakakasakit ng kalooban, ilang oras ka nang nakapila, halimbawa sa isang ahensya, at bigla lang sumingit yung isang taong kararating lang, nauna pa sa iyong lumabas at umuwi. Ikaw naman, pagod na sa kahihintay ng iyong slot o ng iyong oras. Amen ba? Ito yung mga nagpapahirap ng ating kalooban, na kung minsan, hindi man natin bitawan sa ating bibig, may kabigatan sa ating puso. Kaya nga, sa gabing ito, mga kapatid, iibsan natin ang ganong mga mindset natin. Yung mga ganong pag-iisip at pagtingin sa mundong hindi makatarungan. Unang-una, ang mundong ito ay hindi parehas pagdating sa mundong ating ginagalawan. Inaawit natin lagi, ang Diyos ay hindi nagtatangi, hindi namimili, maitim man o maputi, matangkad man o hindi nagtatangi ang Diyos. Pero ang mundo ay mapagtangi. Amen ba? Kahit na nakatapos ka ng pinag-aralan, ng mataas na pinag-aralan, minsan, diyan sa mga mall, sa mga matataas na kumpanya, hinahanap yung standard nila sa taong personalidad. Kapag ang hinahanap nila ay 5'2" at 5'1" ka lang, kagaya ko, hindi ka makakapasok doon kahit matalino ka. Ito yung injustice ng mundo, mga kapatid, na kung saan lagi kong binabanggit ay nagpapahirap sa ating kalooban. Sometimes, gusto nating bigyan consolation ang ating sarili nang sinabi, kung hindi man tayo makaganti sa lupang ito, Diyos na ang bahala sa kanila. Totoo yun, mga kapatid. Pero kailangan habang nasa lupa pa tayo, maintindihan natin ang tunay na habag at grasya ng Diyos. Amen ba? Kaya ang title po natin, God's Justice and Fairness, ang katarungan at pagiging parihas ng Diyos sa buhay natin.
What is God's justice and fairness sa buhay natin, mga kapatid ko sa Panginoon? Naglilingkod tayo dito hindi para makipag-compete sa ating kapwa, para may maipatotoo tayong magaling, mayaman, matalino. We are serving God hindi para may pamukha sa kanila na pinagpapala tayo. Kailangan mai-align natin na naglilingkod tayo para hindi hiyain yung hindi mga naglilingkod. Hindi tayo naglingkod para pasikatan ang mga hindi naglilingkod. Nang naglilingkod kay El Shaddai, may magandang buhay. Magkakamali tayo sa ganung pananaw. Amen ba? Naglilingkod tayo sapagkat ito yung ibig ng Diyos at may ibang gustong makita ang Diyos sa nakikita natin. Sabihin mo sa iyong katabi kapatid, bakit ka naglilingkod? Huwag nyo nang sagutin yan. Yan lang po ang reminder sa atin na dapat katanungan sa ating buhay. Unang-una, i-align natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Ilagay natin sa tinatawag na ideal o katotohanan kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos. Tayo ay binigyan ng pain ng Panginoon sa pamamagitan ni Brother Mike. Maraming El Shaddai members na ang kanilang mindset ay kapag naglingkod ka sa Panginoon, magiging siksik-liglig at umaapaw ang biyaya. Of course, hindi yun masama na umasenso yung buhay natin. Pero minsan, itong pain na ito ng ating Panginoon, yung tinatawag na prosperity gospel, ay hindi dapat matapos pagiging mayaman sa lupang ito, kundi kailangan lumago ang ating kaalaman sa Diyos. Sapagkat alam nyo, hindi nagugulat ang Diyos sa yaman mo. Hindi nagugulat ang Diyos kung professional ka. Hindi nagugulat ang Diyos kung marami tayong kotse, kung marami tayong mga tindahan na maraming branches, kung may maayos tayong pamilya, hindi lang doon. Ang gustong makita sa iyo ng Panginoon ay magkaroon ng pagbabago ang ating buhay. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi kapatid, narinig mo ba yun? Dito, pinakita sa gospel natin ang mga tao kung paano mag-isip ang tao. Kaya ang Panginoon ay nagbigay ng parable, isang talinghaga na magsusukat ng ating motibo sa buhay, na magsusukat kung anong klaseng pag-iisip meron tayo. At ang Panginoon, mga kapatid, ay nag-hire, nag-upa ng mga taong gusto niyang maging katiwala. Pero ang malungkot, iba ang pinakita ng hari sa kanyang parable, na yung naunang magtrabaho, yung mga nahuling magtrabaho ay pare-parehas ang kanilang tinanggap. Minsan, hindi man natin bitawan ng ating bibig. Mayroon tayong mga katanungan sa ating isip. Tinitingnan natin ang ating sarili, okay na tayo. Wala tayong absent sa gawain. Naglilingkod tayo sa Panginoon, nagkakapagbigay tayo ng love offering. Pero minsan, mayroon tayong hinahanap sa Diyos. Mayroon bang parang kulang sa buhay natin? Kapag ganito yung mindset natin, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi ka kailanman magiging masayang naglilingkod. Sapagkat taliwas ang pananaw mo sa pananaw ng Diyos. Amen ba? Sa Ebanghelyong ito at sa kanyang talinghaga, pinakita ng Panginoon, parang ipinamukha. Sabi niya sa last verse, aba, wala ba akong karapatan na ibigay ang nararapat sa gusto kong gawin? Tingnan niyo. Kung titingnan natin yung fairness ng Lord sa buhay natin, hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng biyaya niya. Tingnan nyo, maraming tinawag ng Panginoon sa gawain, kung sino pa yung makasalanan, kung sino pa yung drug addict, kung sino pa yung magnanakaw, sila malimit yung tinatawag ng Diyos at pinapakitaan ng maraming himala sa buhay. Amen ba? Kaya yung mga taong kinakainggitan natin, mayayaman minsan, mapera, pag natukoy mo ang buhay nila, masasabi mo, aba, hindi pala maganda ang buhay nila.
Kasi kahit mapera sila, nagkakaroon sila ng awayan sa bahay. Kapag ganun tayong sumukat sa buhay natin, mga kapatid ko, malimit tayong magkakamali. Anong gustong ilagay ng Diyos sa puso natin sa gabing ito? Una, embrace God's invitation. Yakapin ang panawagan ng Diyos sa buhay natin. Amen ba? Nabasa ko sa libro ni Rick Warren, palagi ko itong ini-illustrate. Wag mong gamitin ang Diyos sa gusto mo, kundi hayaan mong gamitin ka ng Diyos sa gusto niya. Pag niyakap mo ang imbitasyon ng Diyos, hindi lang ikaw ang sasaya. Maraming lingkod ng Panginoon na hindi masaya. Bakit? Masaya silang naglilingkod kay El Shaddai, pero ang kasama nila sa bahay, pinaglalaroan ng demonyo. Kikinig kayo. Hindi ka dapat mukontento na naglilingkod ka kay El Shaddai. Pag alis mo sa bahay, umiislig yung iba kasi ramdam na ramdam nila ang paglilingkod mo na hindi mabuti. Pag ang paglilingkod natin hindi maayos, hindi man sila magsalita, pagtatawanan tayo kasi hindi nila maramdaman na ikaw ay anak ni El Shaddai. Sabi ni Brother Mike, pag anak ka ng Diyos, anak ka ni El Shaddai, hindi ka man magsalita, mararamdaman nila na ikaw ay lingkod ng Diyos. At alam nyo, unang-unang immediate na lugar na dapat nating i-evangelize, yung ating tahanan. Ang unang lugar na pwede nating i-evangelize, yung ating pamilya. Ito yung ating mission sa lahat. At napakalaking failure sa buhay natin kung sa bahay mo wala kang naaangkay. Kaya itong hilingin natin sa Panginoon, mga kapatid ko sa Panginoon, yakapin ang panawagan ng Diyos at makita at matukoy ang gusto niyang mangyari sa buhay natin. Kaya ang Panginoon hindi tumitigil sa pag-invite. Kahit nahuli ka, kahit nauna ka, walang kwenta yun. Ang mahalaga, mahuli ka o mauna, dumating ka sa kanyang panawagan. Huwag kang titigil sa pagtawag ng mga maglilingkod sa Diyos. Huwag kang hihinto sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Sapagkat ito yung ibig niyang maganap sa buhay natin. Kapag ang buhay ay naging masaya sa harapan ng Panginoon, higit ka pa doon sa milyonaryong mga kapatid. Sabi ng kapatid kong panganay, nang mabagsak na yung negosyo namin, tama na yung pagtawanan tayo ng mga tao. Tama na yung insultuhin tayo ng mga tao sa pagbagsak natin sa ating negosyo. Pero kahit na bumagsak yung ating negosyo, wag lang tayo magkawatak-watak ang ating pamilya. Kapag ang isang sambahayan ay sulit sa kanilang relationship, daig mo pa yung mga taong mayayaman na walang tigil sa mga hidwaan sa buhay. Maraming mga mayaman dito sa Pilipinas nagpapatayan dahil sa kanilang kayamanan. Amen ba? Nandito tayo, mga kapatid ko, sa Panginoon para makapagtrabaho sa harapan ni Yahweh. At alam nyo, huwag kang makontento na naglilingkod ka na bag mo lang lagi ang dala. Kasi ito yung masakit. Minsan, hindi tayo nakakaakay ng mga kaluluwa, nakakabawas pa tayo. May mga nagmamasid sa atin, hindi nga natin maakay-akay. Na-discourage pa sila nung makita nila ang ating pagtrabaho. Amen ba? Kung hindi man tayo makaakay ng kaluluwa, huwag naman sanang makabawas ka pa. Amen ba? Kasi ang hinihintay ng Diyos, hindi yung kayamanan natin. Ang hinihintay ng Diyos, yung mga kaluluwang naliligaw ng landas. Pakitanong sa iyong katabi, kapatid, nasusundan mo ba? Anong sagot? Palapakan natin ang ating Panginoon. Pangalawa na kailangan makita natin, hindi lamang yakapin ang panawagan o invitation ng Lord, but we have to value God's generosity. Pahalagahan natin ang pagiging generous ng Panginoon.
ang pagiging mapagbigay in terms not on money, but God is generous doon sa ating mga kapalpakan. Amen ba? Tingnan nyo yung ating parable. Kahit na huling-huli nang dumating, hindi niya dinisappoint. Tayo ay mapagpenta. Pag may tinatrabaho tayo, sinisilip natin yung uupo lang. Mapagpenta tayo ng ating kapwa. Pero ang Panginoon, pinapaunawa sa atin, i-focus mo ang iyong sarili sa sarili mong paglilingkod. Gaya ng iba, naginanakit sila, although ang regalo ng Panginoon, ang pagiging mapagbigay ng Panginoon, ay sobra pa doon sa maghapong trabaho niya. Hinahanapan niya yung mga tao ngayon lang dumating. Sa buhay paglilingkod natin, mga kapatid ko sa Panginoon, huwag kang magbalaki na ikaw ay mabait at mabuti. Kasi may mga taong tinawag ng Diyos na sagana sa kabaitan. Amen ba? Kapag tinanggap ng isang tao ang regalo ng Diyos ng mga tubo niya, kahit for the last hour ng kanyang buhay, may isa sa buhay niya ang pagtuturo ng Panginoon. Maraming taong trabaho sa gawain, pero hindi lumalago ang kanyang espiritual. May mga tao na kunting paglilingkod lang, nagbago ng lubusan ang kanyang paglilingkod. May mga tao na akala niya trabaho siya ng trabaho sa Panginoon, lingkod siya ng lingkod, misa ng misa, El Shaddai ng El Shaddai, pero ang tinitingnan ang kanyang sweldong tatanggapin. Amen ba? Ang tinitingnan yung hinihingi niya sa Diyos. Aba, kahit di ka maghingi sa Diyos, alam na ng Panginoon ang kailangan mo. Ang patunayan mo lang sa Diyos ay ang totoo mong paglilingkod. Nakikinig ba kayo? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, huwag kang mag-alala. Maglingkod ka lang sa Diyos, hindi siya mahirap o sa akin. Yan naman talaga ang plano niya eh. Nung mag-isip ka pala maglingkod sa Kanya, may reward na siya eh. Pero kagaya din ng parang mapagpenta tayo, matagal na tayo naglingkod para wala nangyayari. Kasi tayo din ang gumagawa ng ating responsibilidad sa harapan ng Diyos. Lagi kong sinasabi sa gawain ng Panginoon, maraming taong mahilig lang humingi, nang humingi, pero walang tinatrabaho sa gawain ni Yahweh. Hindi man lang makalabit ang kanyang neighbor papunta sa gawain. Lagi lang ang kanyang iniisip ang kanyang sarili. Hindi minsan hinihintay ng Diyos ang pera mo. Kung maramot ka sa pera, huwag kang maramot sa panalangin. Amen ba? Kung hindi ka nakapagbibigay ng financial na bagay, pakita mo sa Panginoon na maski pa sa pera at pwede ipakita sa Kanya sa pamamagitan ng inyong paglilingkod. Amen ba? Kailangan pahalagahan natin ang napakagandang regalo ng Diyos na tayo ay kanyang tinawag. Sapagkat kung tawagin ka ng Panginoon, isang napakalaking biyaya sa buhay ng tao. Maraming tao hindi naglilingkod, depressed masyado sa buhay. Amen ba? Yung mga walang motivation sa buhay, walang encouragement, walang ibang isip yan, magsukal, mag-inom, magpakamatay. Mayroon akong kakilala eh. Brother, hindi naman ako nililingkod kasi napakasaya mo ng buhay. Kaya yung pagpapakalalan mo, puro kamalas. Kaya nga, Brad, huwag mo na akong akayin kasi gusto ko nang magpakamatay eh. Sabi ko, bakit bigo ako sa pag-ibig? Wala akong pera, lagi akong bigo, kaya gusto ko nang magpakamatay. Sabi ko, ilang taon ka na ba, Brad? 56 na ako. Sabi ko, wag na magpakamatay. Malapit ka na ng mga joke lang. Huwag mong madaliin ang buhay mo sapagkat di mo kaya nagdadala ng buhay kahit isang sandali. Amen ba? Kaya yung bawat araw, bawat gising is a blessing. Amen ba? Maraming taong mayayaman, bumili ng limang tangki ng oxygen, hindi niya na naubos ng matay na. Kahit mayaman ka, bumili ka ng maraming tangki ng kapila ng oxygen, aba, hindi mo yung katiyakan para mabuhay ka ng matagal.
generous. Yung bawat araw hindi ka na-accident yung bawat pagkain na nasasarapan ka, yung bawat pagtulog mo ay hindi ka nakabalsa, sobrang biyaya yun. Amen ba? Kaya yung mga katabi-katabi, masaya ka ba sa buhay mo? Anong sagot? Dapat lang. Amen ba? We have to value God's generosity. Huwag tayong reklamador sa sitwasyon ng mundong ito. Yung ikaw ay makapaglingkod kay Yahweh ay isang napakalaking biyaya. Nung bumagsak yung negosyo namin, ang ikot ng aming family noon ay pag-El Shaddai. Amen ba? Maraming taong naglilingkod sa Diyos. Isinasakripisyo yung trabaho for the sake of service to God. Yung kapatid kong babae, di pa siya nakapasok sa teacher. Nagtrabaho siya sa ating pinsan. Ang problema, yung pinsan namin ay hindi masyado inclined sa paglilingkod. Imbis na i-motivate yung aking kapatid na mag-El Shaddai, hinaharangan ka para hindi maka-attend. Meron mga ganun, di ba? Nagpapagamit sa demonyo, hindi na nga siya sasama sa paglilingkod, haharangan ka pa niya para maglingkod. Alam niyo, sabi ng kapatid ko, nakiusap siya kasi gusto niya na makakuha ng item sa school, sa public school. Yung pinsan namin nasa DepEd yun Para mas makakuha siya ng item sa isang DepEd, nagkatulong siya doon sa aming pinsan na isang principal. Ang problema, imbis mag-attend siya ng gawain every Tuesday, ay hinaharangan siya. Sabi ng nanay ko nung nabubuhay pa siya, yung kapatid mo nalulungkot kasi pinapangakuan siyang ilalagay sa trabaho sa public school. Ang problema, hinaharangan siya pag-attend ng gawain. Sabi ko kung nandiyan siya sa ating pinsan na mag-a-attend ng pagtrabaho at hinaharangan siyang maglingkod kay El Shaddai, umalis na siya ngayon din. Sabi niya, paano siya makakakuha ng item? Sabi ko, God will provide. Alam nyo, truly that God is a very powerful God. Nung umalis siya doon sa pinagtatrabahuhan niyang katulong sa pinsan namin, walang isang linggo tumawag ang aking kaibigan na kasama ko noon sa Municipal Kagawan. Ipinasok siya agad sa public school. Ngayon, teacher 3 na siya. Kapag hindi mo ikinumpromiso ang Panginoon at nanindigan ka sa kanyang kabutihan, hindi ipasok yan ng Diyos. Kaya tanungin mo ang iyong katabi, kapatid, ano bang isinakripisyo mo sa paglilingkod kay El Shaddai? Maraming tao na hindi man natin aminin, very complacent ang paglilingkod. Nakakaawa minsan yung mga choir natin, awit ng awit, wala man lang kasama dito. Yung mga tao naman natin, darating kung kailan gusto nila. Isang linggo, isang beses lang ang gawain, kailan darating kung kailan huli na. Kapag tayo ay maglingkod sa Panginoon, we have to give the best to God. Sapagkat hindi ka lulugihin ng Diyos. Kung binigyan niya ang mga nahuli ng kanyang sapat na biyaya, lalong-lalo nang matutuwa ang Diyos kapag ibinigay natin ang interest. Kaya sabihin mo siyang kapatid, sa mga susunod, ibigay mo ang tamang oras sa paglilingkod. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Number 3, mga kapatid, hindi lamang value God's generosity, hindi lamang embrace God's invitation, but avoid comparison and jealousy. Iwasan natin ang pagkukumpara at mga selos sa ating kapwa. Amen ba? Ang pinakaayaw ng Diyos, yung tayo ay mainggitin. Alam niyo ba, ang bottom line ng taong mainggitin ay pagpapakita at pagpaparamdam sa Diyos na para bang nagkulang ang Diyos sa buhay mo. Pag nakaramdam ka ng inggit,
Pag nakaramdam ka ng pagkukumpara, pinapamukha mo sa Diyos na kulang ang grasya mo sa Kanya. Kagaya din ng mga alagad na ito, nagtrabaho kay sa kanyang hari, parang kulang, Panginoon. Aba, sabi ng hari, hindi pa ba sapat ang binigay ko at wala ba akong karapatan na ibigay ang nararapat dito sa mga kahit na huling dumating? Ganon din sa buhay natin. Huwag mong silipin ang buhay ng iba. Silipin mo ang buhay mo sa harapan ni Yahweh. Amen. Alapakan natin ang Panginoon. Kapag na-avoid natin ang comparison, sabi nga ng mundo pag tayo ay naiinggit, sasabihin sa atin, mamatay ka sa inggit. Nakakamatay pala ang inggit. Amen ba? Kapag tinignan natin yung habag ng Diyos sa buhay natin, isang napakalaking biyaya ng bawat tao. Huwag mo lang titingnan ang mga pagod mo at pagsakripisyo mo. Ang tingnan mo lang na mayroong Diyos na laging naglalaan ng gantimpala sa mga taong lumalapit sa Kanya. Kung hindi ka naniniwala dyan, sayang ng maraming taon ng paglilingkod mo. And it's time to realize, it's time to remind ourselves that God is good. Sabihin mo sa sarili mo, kapatid, pangalanan mo ang sarili mo, huwag kang mag-alala. Si El Shaddai ang bahala sa iyo. Pag tayo ay nagkakaproblema, kapag tayo ay minsan naliligalig, huwag mong kalimutan na paalalahanan ang sarili mo. Huwag mo lang kausapin ang sarili mo, ibang usapan na yun. Paalalahanan mo lang ang sarili mo na huwag kang matakot. Kasi pag kinakausap mo ang sarili mo, iba nang tatakbuhan mo niyan. Always remind yourself that God is good. Amen ba? Kaya, nandito tayo sa gawain para laging ipaalala sa atin ng Panginoon na napakabuti ng naglilingkod sa Kanya. Alam niyo, napatunayan ko sa aking sarili na ako'y tinawag ng Diyos. Nung ako'y maasin ng Mindanao, ay may kasama ako doon na galing din dito sa Manila. At alam niyo, sabi nung aming head, brother, maiwan ka muna dito sa ating mission. Pero tandaan mo, yung gitarista na yan, huwag mong patugtugin. Kasi dinidisiplina ko yan. Pag alis ng kasama ko, galing Manila, sabi ng isang gitarista, brother, pwede bang magtugtog? Ako, Brad, baka makarating kay Sir, saka another thing, binilin ako na huwag ka daw patugtugin. Sige na, Brad. Huwag mo nang harangan yan kasi gusto ko naman maglingkod. Para may maiwas ko ang sarili ko, sabi ko, makiusap ka sa council. Maya-maya, pinayagan siya. Nagtugtog. Maya-maya habang nagtutugtog, nag-ring yung aking phone. Totoo talagang maraming marites. Hindi pa nakakatapos ng tugtog, nakarating na sa head, may nag-text. Sabi niya, oy, brother, bakit mo pinatugtog yan? Diba sabi ko sa'yo, bawal yan kasi dinidisiplina natin yan. Sabi ko, sir, nakiusap, nagpumilit, nagmakaawa, nakiusap. Dahil pinatugtog mo yan, kayong dalawa ay suspendido. Amen ba? Alam niyo kung anong kaso ko, sabihin niyo ano. Sabihin niyo ano. Mga marites din kayo. Ang kaso ko ay insubordinate. Pagdating ko dito sa Manila, ako'y napakalungkot. Sabi ng asawa ko, bakit ka malungkot? Alam ko na wala kang outreach. Kasi sanay ka nang nagmi-mission, gusto mo laging pagala-gala, paikot-ikot, malungkot kang walang mission. Sabi ng asawa ko, huwag kang malungkot. Kahit wala kang mission, marami tayong bigas. May pera tayo kahit wala kang love offering, mabubuhay tayo.
Alam nyo, doon ko na-realize na ang tao pala ay hindi lamang pwedeng sumaya sa mga pagkain at love offering. Kasi sabi ko, kahit na-realize ko na may pera kami, sapagkat sa totoo yung asawa ko naman talaga ang may trabaho eh. Kahit alam ko may kakainin kami, ang hinahanap-hanap ang panawagan ng Diyos. At ako'y umiyak sa aking sarili. Sabi ko, Lord, thank you, Lord, for this desire. At na-prove ko sa iyo, Panginoon, na hindi pera ang kailangan ko, kundi ang tunay na panawagan ni Yahweh El Shaddai. Kailangan, sabi ko nung unang we have to embrace. Nandoon yung eagerness, nandoon yung desire, nandoon yung paghahanap. Hindi yung nag-attend ka lang dahil may gusto ka, nag-attend ka lang dahil may prayer request ka. Patunayan mo sa Diyos na masaya ka ng lilingkod at nagtatrabaho sa Amen. After all, napakalino naman ang kondisyon ng Panginoon eh. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God in His righteousness. Bago ka humingi, unahin mo ang righteousness niya, ang kanyang kabanalan. Sapagkat hindi pwedeng pag-isahin ang kasalanan at kabanalan. Sabi ng isang kapatiran, brother, sa pag-iel sa pala bawal ang may kabit, bawal ang may bisyo, bawal yung palamura, lahat ng negative na sinabi niya. Sabi ko, di paano yan? Wala ka ng bisyo, wala ka ng kabit. Wala na, brad. Wala na ko sa pag-iel Shaddai. Gets niyo ba? Dalawa lang ang pwedeng alisin natin. Ang pag-iel Shaddai o ang ating kasalanan. Kapag ang El Shaddai tayo, hanapin natin ang kanyang righteousness. Amen. Ang kanyang kabanalan. Sapagkat yun ang pinakasusi ng ating paglapit sa Kanya. Cultivate a spirit of contentment. Kailangan palawiin natin ang espiritu ng pagiging kontento sa buhay. Kaya nanilig yung ibang mga nagtrabaho kay Jesus sa isang hari, amen. Kasi hindi siya nakontento kung anong meron siya. Ang tao ay maraming discontentment. Amen ba? Hindi nakokontento sa isang asawa. Hindi nakokontento sa milyon. Habang nagbibisiklita siya, ang tinitingnan yung motor. Habang nagmumotor siya, ang tinitingnan niya yung kotse. Habang nagkotse siya, ang tinitingnan yung mas magandang kotse. Wala nang tigil ang ating pag-aaral. We have to be content. Sapagkat hindi tayo kailan nasasaya kapag lagi tayong mahabol sa mga makamutong bagay. Nakukuha niyo. Kung yumaman tayo, that's good. Mahalaga yun. Hindi yun masama. Pero yung tipong maninira ka ng kapwa, yung tipong gagawa ka ng kasalanan just to earn money, yung mangdaya ka ng kapwa, minsan sa pag-iikot ko, ang tao ngayon napakabigat na. Yung tipong kaya nag-iingat na ako sa ating lahat warning sa panahon ngayon. Ang mga tao magkapera lang kahit anong negosyo, kahit ikapahamak natin ay gagawin. Amen ba? Minsan may mga tinda na nakakasira ng tao just to earn money. Amen. Mahalaga sa buhay natin na nakokontento tayo sa mga bagay-bagay. And after all, yung lahat ng bagay na kinahuhumalingan ng mundo ay nagiging dahilan minsan ng kapahamakan natin. Sabi nga ng last week nagawa na gospel, ano ang mapapala ng isang tao, makamtan niya man ang buong sandaigdigan kung ang kapalit nito ay ang kanyang buhay. Amen ba? Embrace God's sovereignty. Hindi lamang i-cultivate natin ang ating pagiging kontento sa buhay, yakapin din na may Diyos na makapangyarihan sa lahat ng bagay. The sovereign God, siya ang tanging may hawak, may kontrol ng lahat ng bagay. Siya ang ating Father.
siya ang ating Creator sa buhay natin. Amen ba? Ipakita natin sa Panginoon na kung mayroon man tayong pwedeng panghawakan ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga gusto sa buhay natin. And we have to realign our relationship to Him. Ayusin natin, lahat tayo, ang tunay na dahilan ng paglilingkod sa buhay. Tingnan niyo yung principle ng Brother Mike. Kapag nakita natin ang pinakamalalim na kahulugan ng sinabi ni Brother Mike, kapag naglilingkod ka sa Panginoon ng tama, buntong niyong pala, alam na ng Diyos. Kaya inhale, exhale, and smile. Alam nyo, tayo kasi ang daming pressure sa buhay. Sobrang hirap ang ating buhay. But kapag inilaga mo sa kamay ng Diyos ang ating buhay, hindi, sabi ko nga, hindi mahirap kausap ang Panginoon. Napakagaling ng wisdom ng ating Panginoon sa ating buong lingkod. Kasi minsan, kapag inasa mo yung lahat ng bagay to the sovereign God, kasi tingnan nyo bibigyan ko ng isang example. Yung anak nyo na pinag-graduate nyo ng engineer, yung magulang, bago mag-graduate ang kanyang anak na 8 taon sa engineer, kailangan mag-iis, kailangan magtiyaga, kahit bumili ng santo, hindi na bumibili ang nanay, makapag-question lang yung kanyang anak. Nakukuha na ko kaya. Kaya yung anak naman na gustong makatulong sa magulang, nakita niya yung pagod ng anak, sobrang sunog ng kilay. After 8 years, makagraduate. Pero pag mag-take na ng bar, the very ultimate thing na pwede natin gawin, ilapit sa Diyos ang ating buhay. Walang taong magaling na tiyaga ng 8 taon, na nag-iis ng 8 taon para nakapagtapos ang engineer. But the very bottom line, we will ask the help of the sovereign God. Hahanapin mo ang kapangyarihan ng Diyos na sa ultimate ng pagkuha mo ng para sa siya pa rin ang kumilos sa buhay. Kasi kahit makatapos ka, makapag-aral ka, at ultimatum kapag exam ka, kapag hindi ka sinamahan ng Diyos, wala ka rin tayo sa buhay. And that's the sabi ng Proverbs, commit to the Lord whatever your plans, and you will be succeed. Hindi sapat na matalino ka, hindi sapat na marunong ka, hindi sapat na masipag ka, higit sa lahat, umaasa ka kay Yahweh ng Shaddai. Sabihin mo sa iyong katabi kapatid, alalahanin mo yan, isaksak mo sa isip mo at puso mo. Kaya, sa Miyerkules uli, tumayo na po tayo mga kapatid. Sa gabing ito, kausapin natin ng Panginoon. Ayon sa ating natutunan, kailangan tingnan natin ang tunay na kahulugan ng paglapit natin sa Kanya. Hindi lamang tayo nandito para humingi ng humingi, kundi higit sa lahat, sa gitna ng marami nating pagod, tulong, at gabay, ang lahat ng bagay ay nakasalalay pa rin sa kamay ng Diyos. Sapagkat kung ang Diyos magbigay, hindi kung gaano tayo kagaling, kung gaano tayo katagal, kundi ang bawat biyayang tinatanggap natin ay dahil sa Kanyang grasya at habag. Ang kaligtasan ay sagana sa mga taong ibig tumanggap ng Kanyang tulong. Hallelujah, praise Jesus.
bakit tayo matatakot? Bakit tayo mag-alinlangan? Kung meron tayong Diyos na sinasandigan, Diyos ng kabutihan sa lahat ng bagay. Magulang at kapatid, mga kabataan, kahit kailan hindi ka nagkamali ng paglapit sa Kanya. Kung meron man tayong mga maling nagawa, hindi pa rin rason para sumuko. Kundi ito'y pagkakataon para i-realign ang ating buhay sa Kanya. Hindi sapat na parusahan natin ang ating sarili ng ating mga kamalian, sapagkat sobra at sagana ang hapag ng Diyos. Sagana ang Kanyang kabutihan sa buhay natin. Kaya sa bawat oras at pagkakataon, hinihintay niya tayo lagi. Laging hinihintay tayo ng Panginoon na laging lumapit, yakapin ang Kanyang kabutihan, umasa sa Kanyang kapangyarihan, at makontento sa mga sitwasyon sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Sa gabi ito, lumapit ka sa Kanya, kausapin mo siya. Anumang mga bagay na hindi abot ng ating kakayahan, ng ating sariling lakas, mayroon tayong El Shaddai na pwede nating tawagan. Dakilang Yahweh, sa gabing ito kami po'y dumudulog sa mga personal na petitions sa aming buhay at sa aming sambahayan. Lagi mo kaming i-bless, O Lord. Nagpapasalamat po kami sapagkat hindi ka man kailan nagkulang, hindi ka man kailan nagpalya sa aming pangako. Kaya minarapat, Panginoon, na kami po'y laging umasa sa iyong kapangyarihan. Narito po ang aking mga kapatid, dumudulog, nakikiusap, nagmamakaawa, na kami maging mabuti mong lingkod para nang sa ganun matuwa ka sa aming buhay. I-bless mo, Lord, ang mga lingkod mong ito, pagpalain sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Physical, emotional, financial, material. And our relationship sa aming kapwa, sa aming kapitbahay, sa aming pamilya, sa mga taong kakilala namin. Gawin mo kaming mabuting lingkod mo, Panginoon. Father God, angkin po namin ang 100% ng tagumpay sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi at sumigaw ng answered prayer tayong lahat. Let us give thanks.